Mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Binabati ko po ang bawat isa sa inyo ng, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At maraming salamat sa pagkakataon ito na ito po ay makapagbahagi ng mga salita ng Diyos. Nawa, ang panalangin ko po ay ang Panginoon ang kumilos sa bawat buhay ng bawat sa inyo. Hindi ko po isa-isahin ang jail ministry na nakikinig ngayon sa mga salita ng Diyos. But I pray na mga salita ng Diyos ay siya po ang kumilos sa bawat buhay ng isa sa atin. So thank you very much, Sister Connie and all the staff, lalong-lalo na po sa ating butihing global overseer at lahat ng mga sumusuporta sa jail ministry. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Once again, O God, we are so thankful for your goodness, your greatness, and mercy. In this very moment, Lord, here we are. Kami po ay nagpapakumbaba at hinihiling namin yung pagkilos ng presence ng Holy Spirit mo. At nawa, ang mga salita mo magbigay sa amin ng kaliwanagan sa aming espiritual na buhay. At hindi lamang po ang mga salita mo magbigay ng kaliwanagan, kundi ang mga salita mo ay kumilos para magbago ang buhay namin, Panginoon. At hindi lamang ang pagbabago, kundi lalong-lalo na yung Word of God will bring us to do the fullness of your salvation, Lord. Maraming salamat po sa pagkilos mo. Use me, O God, to be your mouthpiece, O Lord, for the glory of your name. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Glory to God. So, ang Bible text po natin ay matunghayan natin sa Isaiah chapter 40, verse 28 to 31. Yan po ang Bible text natin. Isaiah, sabi ko sa Tagalog na hindi nyo ba alam o hindi nyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo at hindi siya napapagod o nanghihina at walang nakaarok sa kanyang isip. Hallelujah. Pinalakas niya ang mga mahihina at ang mga napapagod. Verse 30, kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupay-pay at nabubuwal. Yung last verse natin, ngunit ang magtiwala sa Panginoon ay muling magkaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumagad man sila ay hindi manghihina. Glory to God. Yan po ang Bible text natin. So ang ating topic is renewing our strength. Hallelujah. Yung renewing our strength, kailangan natin palakasin ang ating lakas. So ma-renew, mabago sana ang ating lakas. So example po ay yung mga gadgets kung nalulubat na, kailangan ma-charge siya para muling maganda ang paggamit. So in every hindi lamang yung mga natural na bagay, kundi lalong-lalo na sa ating espiritual na buhay, mga kapatid. Daming mga tao na napapagod na sila dahil sa mga sitwasyon, dahil sa mga pinagdadaanan, dahil sa mga problema sa buhay, dahil sa mga hindi unexpected situations sa kanila na hindi nila namalayan. So, kayong mga kapatid na nasa jail,
alam namin ang pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya ito po ang revelation ng ating Panginoon na ating matunghayan ngayon. Nawa ay magbigay sa atin ng encouragement. So, paano natin ma-renew ang ating lakas para lumakas tayo kahit may mga pinagdadaanan? Paano natin ma-renew ang ating lakas para patuloy ang ating buhay sana kahit nandyan kayo sa piitan, ay kailangan lumaban, kailangan lumakas kayo para balang araw, by the grace and miracle of God, na kayo po ay makalaya, ay hindi sana yung lakas nyo na kayo ay aktibo sa loob ng piitan, sa loob ng BGNP, paglabas nyo ay nawala na yung lakas nyo sa spiritual na buhay. So, it's our prayer, yan ang mission ng BGNP Ministry, na lahat sana ng mga nakikinig, lahat sana ng mga umatin ng mga Bible study sa jail ministry, ay yan ang prayer namin. Mapalakas kayo, ma-restore kayo, ma-refresh yung spiritual na buhay ninyo para kayo ay kahit may mga pinagdadaanan, lumaya kayo dyan sa piitan, ay lalong lumakas pa ang pananampalataya niyo. Yan ang sabi ng Diyos. God comforted His people, reminding everyone His amazing grace. In this Bible passage, in this book, sabi ni Prophet Isaiah sa mga tao sa Israel noong kapanahonan niya, na He comforted His people. Nakita niya na nanghihina, nakita niya na nanlulubaypay, nakita ng Diyos ang mga kalagayan, ang mga sitwasyon nila na nanlulubaypay, humihina na sila, wala nang nagpupuri, wala nang gumagawa ng mga kabutihan ng mga kalooban ng Diyos. Kaya challenge ni Prophet Isaiah sila, and comfort and reminding everyone the amazing grace of God, that God is the creator of heaven and earth, God is the creator of human, God is everything, God is God, and God is not is a supernatural God. God is amazing, God is merciful, He is wonderful, He is powerful, He is faithful to His people. At yung mga tao ay laging tumatalikod sa Kanya. Kahit faithful ang Diyos, ay ang mga tao tumatalikod sa Kanya. Ngayon, this is the passage na sabi ni Prophet Isaiah, that even the Israelites were experiencing hardship, experiencing may mga questions sila, may rebelde sila sa Panginoon. Question nila kung bakit ba ako ganito, bakit ba nangyari ito. Pero may isang example kung nag-question sa Diyos. May isang kapatid na nag-question sa Lord, sabi niya na bakit ako ay naipanganak na mahirap, bakit ako walang pera, pambili ng sapatos ay wala. Pero nung pumunta siya sa palengke, makita niya ang isang tao na dalawang paa wala, pero masaya siya, na kahit na walang paa ay masaya. Sabi niya, yan naliwanagan ang kanyang isipan. Sabi niya, salamat sa Diyos. Kahit wala akong pera na pambili ng sapatos, pero kompleto pa rin ang aking paa. Hello mga kapatid, sometimes ganyan tayo po, that we, because of the situation, because sa mga pinagdadaanan natin, we are questioning God. Sometimes we rebel against God, at kuminsan humina ang pananampalataya natin sa ating Panginoon, humina yung prayer natin, humina yung worship life natin dahil sa mga pinagdadaanan. Pero alam niyo ba na itong passage na ito, na kahit may mga pinagdadaanan, kahit may mga challenges sa buhay, God is God, and God never changes. Hallelujah. So soaring like an eagle's, it is a supernatural strength, running without growing weary, and walking without fainting. Hallelujah. It is a supernatural
hindi yung sarili natin kalakasan. So it illustrates the kind of strength that God will give us, that God will give to His people na yung mga nanampalataya sa Kanya. Pero may mga kailangan gawin natin. We need to endure and we need to wait upon the Lord. Hallelujah. So waiting upon the Lord means or hoping in God. Those who wait upon the Lord. So waiting upon the Lord will renew their strength. So this is not self-reliance. Hello, mga kapatid. Ito po, yung waiting upon the Lord is not self-reliance. Or, ibig sabihin, dying to our self-will. Hindi sana yung kalooban mo na ang matupad. Hayaan na natin na i-guide tayo sa ating buhay ng Diyos. Hayaan na natin na ang Diyos ang mag-direct, ang mag-manage sa atin. Not your will, but let God be done. Even Jesus said that not my will, but your will be done. Hallelujah. Kung bakit tayo po ay napapagod, kung bakit tayo po ay nandulupay-pay sa panampalataya, dahil kung minsan ang ating sariling kalakasan, in our own strength, in our own power, pero alam niyo ba, kung wala ng Diyos, we are nothing without God. Hello? But we can do all things through Christ who strengthens us. So we need to live by faith. And we need to live with faith in Jesus. Walking and living by faith, not by sight. Yan po ang ibig sabihin ng waiting upon the Lord. Important things to consider in waiting upon the Lord. Para ma-restore tayo, ma-refresh po tayo, para yung ating panampalataya sana ay lumakas at hindi nang lulupay-pay, that we will be able to have an undying or undying service to God. So ito po, yung hoping upon the Lord is the dependence on God or trusting in His timing. Amen. We need to always depend our everything, our every decision, everything that we do, everything that we plan to do, we need to depend. We need to trust in God's timing. Kung minsan, hindi tayo maka-wait sa timing ng Lord, inuunahan natin ang ating Panginoon. So dependence on God, trust in His timing, and allowing Him to work in our lives. Yan po ang waiting upon the Lord, or trusting and hoping in God. Those who wait upon the Lord, we need to depend on God. We need to trust in His timing. We need to allow God to work in our lives. Yan po. Yung mga hindi makahintay, yung mga hindi makatiis, eh sila yung namumuhay ng miserable kasi hindi nila hinintay yung tunay na kalooban ng Diyos. Eh, apurado sila na nag-decide. So, they live miserable. So, yan ang isang bagay. Number 2, waiting on the Lord or trusting in the Lord or hope in the Lord requires patience. Patience. Importante ito sa buhay ng tao. Kailangan magsagapa. We need to be patient. We need to endure. We need to persevere. Hallelujah. Lahat ng mga na-bless, lahat ng mga nagiging victorious na tao or Kristiyano, if we search the research in their lives, sila po yung mga matsatsaga. Sila po yung mga talagang grabe ang pinagdaanan, pero nagtiis sila sa kanilang buhay. Kahit anong nangyari, kaya yan, grabe yung patience nila, grabe yung pagtsatsaga nila. Hallelujah. So kung ito ay mawala sa buhay ng tao, this is applied in every situations of life, in every secular, sa job,
sa spiritual na buhay or sa secular na buhay or natural life, yung character natin, yan ang hinahanap ng Lord sa atin. Lahat ng naging successful, estudyante man, kung hindi sila magsaga sa kanilang pag-aaral, hindi sila makapagtapos. Ay yung mga nagtatrabaho, anumang klaseng trabaho, kung ikaw ay magsaba, kahit pinapagalitan, kahit anong ginagawa, kahit anong sinasabi nila, magsaga lang. One day, God will bless you. And kahit nandyan ka sa isang pinag-utos-utusan, kung ikaw ay magsaga, one day you will see yourself in the top. May mga experience, may mga living testimony. May mga naging janitor na utos-utusan, ngayon naging manager na. Dahil nagsaga sila, naghirap sila. Pero dahil sa pagsasaga, na-restore ang kanilang, ang paghugutan nila ng lakas kay ang ating Panginoon. Point number 3, waiting upon the Lord means to give full trust in God and not doubting. We need to give a full trust. Hindi tayo sana mag-doubt sa ating Panginoon. Hallelujah, panagigilo ka mga makaawat. Han kayo kung awan ko mati panagtuwa-tuwa. Ni Peter, when the disciples saw Jesus walking in the lake, at sabi nila na ghost. Ngayon, sabi ni Peter, if you are Jesus, if you are that, tell me to come to walk with you in the water. So Peter walked with Jesus in a supernatural walk. Ngayon, they walk together in a supernatural. Walang makagawa ng ganyan. It's only Jesus has the power and authority to command Peter to walk with him in the water, on the top of the water. But when Peter saw the storm, when Peter did not fix his eyes on Jesus, nalunod siya. At it's good that Peter said, Lord, help me. Ganyan sana tayo mga kapatid. Sabihin natin sana, Lord, help me. Please, I need you. I need your help. I need your guidance. I need your direction. I need your provision. Hallelujah. So, immediately sabi ni Jesus kay Peter, Peter, come. You have a little faith. So ito po, kailangan lumakas sana tayo. Okay. Number 4, waiting or hope in the Lord is God's way of seeing if we trust in Him before we move forward. Ito po yung paghihintay natin sa Panginoon. Kung minsan, tinitesting ka ng Lord kung talagang magtsaga ka. Tinitesting ni Lord kung ano talaga ang iyong character. Hallelujah. That He want to see that you are serious. Na kahit ano ang napahintulutan na pinagdaanan mo, ay makita niya na ikaw ay always commit yourself to God, always trust in God. Yan. Ang Diyos ang laging na tumitingin yan. God is in control. God is working in your life. Okay, number 5, waiting on the Lord means God reminds us that God is God and God is in control for everything. Political. God reminds us that He is God and He is supernatural and God is in control of everything. Number 6, waiting upon the Lord reminds me or reminds us that I am not, reminds me that I am not God. God is God. Amen. Hallelujah. So, yan po, mga kapatid. So, waiting on God, increase our strength, increase our power, increase yung lakas natin para labanan natin ang mga pagsubok sa buhay. Labanan natin kung anuman ang mga tricks, anuman yung mga taktika ng diablo, taktika ng kaaway na gusto niya na tayo ay mahiwalay sa ating Panginoon. Hallelujah. In the Bible text of Psalms 37, verse 4 to 7,
sabi po ng salita ng Diyos, Psalms 37 verse 47, sabi po, take delight in the Lord and wait. Take delight in the Lord. So yung Tagalog sa Panginoon, take delight in the Lord and He will give the desires of your heart. Hallelujah. Commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this. Verse 6, He will make your righteous reward shines like dawn, and your vindications like a noonday sun. Last verse, be still before the Lord, and wait patiently for Him, and do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked scheme. Hallelujah. Hindi natin hantay maapalan. Do not fret when people succeeded, but be still. Lahat ng mga situation, lahat ng mga pinagdadaanan, be still before the Lord. Sabi ng salita ng Diyos, sabi ni King David. King David is a powerful king of Israel. Bata pa lang, pinabagsak niya si Goliath. So siya po ang nagsabi, be still before the Lord. Wait patiently for Him. Wait for His timing. Wait for His direction. Wait for His guidance and leading. And you will see that God will, you will see the wonders and miracles of God. Hallelujah. Glory to God. Okay. Yung point number 2 lesson here na kailangan na matunghayan natin is we need to dwell upon the Lord. Amen. If you want yung kalakasan, lumakas ka, kailangan natin to dwell. So, yung first point na napag-aaralan natin is we need to delight. We need to wait upon the Lord. Now, we need to dwell in the Lord. Number 2 is dwelling upon the Lord. In Psalms 91 verse 14, sabi ng Diyos, iligtas ko at ingatan ko ang umiibig at kumikilala sa akin. Hallelujah. Iligtas ko. Verse 15, kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya sa oras ng kaguluhan. Samahan ko siya, iligtas ko siya, at parangan. Verse 16, bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipakita ko sa kanya ang aking kaligtasan. Hallelujah. Ito po ay very nice and very good, challenging and encouraging verses. Sabi ng salita ng Diyos, that because He loves me, dahil mahal natin, we need to dwell. Yung verse 1 ng Psalms 91, He who dwell in the shelter of the Most High will rest upon the shadow of the Almighty. I quote only in verse 14 and 15, but very important ito. Kailangan yung lumakas tayo kung ma-restore ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Love covers the multitudes of sin. Because He loves me, says the Lord. Bigyan ko siya ng mahabang buhay. Maraming mga promises ni Lord. Kung ma-restore yung verse 14 sa itong Psalms 91 verse 14. Ito po, sabi ng Diyos, iligtas ko at iingatan ko ang umiibig at kumikilala sa akin. Kumusta yung pag-ibig natin sa ating Diyos? The very first command of God is love the Lord your God with all your heart, with all your mind. Mahalin mo ang Diyos sa iyong buong buhay, buong puso, kaluluwa, at sa iyong lakas. Yan ang hinahanap ng Lord. We are created to love God above all. We are created to be humble and to love and kumilala. We need to acknowledge ang ating Panginoon sa ating buhay. So, ma-restore ka immediately if yung pagmamahal mo sa Diyos ay ma-restore at ma-experience mo ang yakap ng buhay ng Diyos kung ma-restore ang pagmamahal mo sa Diyos. We can never pray, we can never serve God fully kung yung pagmamahal natin sa ating Panginoon ay lumamig na. Love is complete and perfect character.
1 Corinthians 13, basahin nyo na lang. Lahat ng mga good characters nasa pagmamahal. Pagmamahal ng Diyos, pagmamahal natin sa kapwa. Kahit yung mga may pamilya, kung mawala ng pagmamahal sa isa't isa, ang sumunod ay kaguluhan sa pamilya. Pwedeng mag-away-away at daming mga broken families because yung pagmamahal na wala. Yung una, mahal na mahal, pero after a while, after a month, after years, nawala na yung tunay na pagmamahal. So ang hinahanap ng Lord ay ma-restore sana ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Ma-restore sana ang ating pagmamahal sa ating mga gawain sa Panginoon. Ma-restore sana ang pagmamahal natin sa kapwa, sa pamilya, at pagmamahal natin para wala ng gulo. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay umira. Hallelujah. And we'll go to the last verse, Galatians 6, verse 9. Ito po yung last verse natin, mga kapatid. Hallelujah. Yung Galatians 6, verse 9, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Hallelujah. In verse 10, kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng mga tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So there is a specific teaching of God in this passage. Yung verse 9, pakibalik po sa verse 9. Yung verse 9 ng Galatians. Hallelujah. Kaya nga huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Let us not become weary in doing good. Hindi tayo sana magsawa. If we worship God, if you pray to God, if you do the will of God, hindi sayang yan. Yung mga iba, yung mga mundo, tinatawanan ka, tinatawanan tayo. Pero sabihin ko sa iyo, mga kapatid, na you are not wasting your time if you do the will of God. Kasi in a proper time, there is a harvest. Lahat ng ginagawa mo, kung hindi man makilala ngayon, pero one day, makita nila ang tunay na kabutihan na ginawa mo. Kung minsan kasi, habang nabubuhay ka, walang kumikilala sa mga mabubuti. Ang kinikita ng ang kinikilala ng mga tao, kung ikaw ay nagkasala, ikaw ay nagkulang, isang bagay lang, ayan, lahat na. May mga sira-sira na ang buhay mo. Pero ang Panginoon, alam niya. Kaya, mga kapatid, tama na kung may mga pagkamalian, kung may mga pagkukulang, ang gawin na natin, sabi ng salita ng Diyos in our conclusion, na huwag tayo sanang magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala. Kung hindi tayo susuko, so ito kung may condition ito, kung hindi tayo susuko, kung susuko nga ngayon, sayang lang ang mga nagawa mo mabuti. Sayang lamang ang inumpisahan mo. Sayang lamang yung in-start mo na kabutihan at gawin mo sanang mabuti. So, you will reap the harvest kung hindi ka susuko. And then yung last verse, verse 10, explain ko po. Ito, sabi niya, kaya nga sa tuwing may pagkakataon, hindi natin sana sayangin ang time. God set times and seasons. And God wants us, hindi natin sayangin ang time. There's a time for everything. Time to pray, time to worship, time to do the will of God, time to work. At bigyan natin sana ang ating Panginoon ng pagkakataon na gawin natin sana din ang kanyang kalooban, ang pagpupuli sa kanya. Kasi kung minsan, ang lahat ng ginagawa natin ay puro sa ating sarili. Magtrabaho tayo mula Monday hanggang sa inyong mga employee, nagtrabaho mula Monday hanggang Saturday para sa sarili. Pero may mga iba pati sa Sunday ay walang worship, walang day of worship, walang day of rest. Kaya sila ay naging naligaw sa landas. Walang time sa worship, walang time sa prayer, walang time sa pakikinig sa Panginoon, sa mga salita ng Diyos.
para may direct tayo, may guide tayo sa mga mabuting guidance ng ating Panginoon. So, sabi niya, gumawa tayo ng makabutihan sa lahat ng tao at lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Lalo na sa mga kapatid natin sa specifically, we need to do yung gawin natin ang mga mabuti sa kapatiran natin sa pananampalataya. So ito po ang aking message ngayon. Maraming salamat sa mga nakikinig, sa mga napakinig sa mga salita ng Diyos. At tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Once again, thank you for your word. Maraming salamat sa mga salita mo na aming natunghayan ngayon. At nawa po, dalawin ko na kumilos ang banal na Espiritu mo sa bawat buhay, sa ng mga kapatiran namin na napakinig sa mga salita mo ngayon. I pray for restoration. I pray for refreshment of spiritual life. I pray for spiritual healing. I pray for emotional and inner healing upon your people, Lord God. I pray to touch them. Lord, open doors, open solutions of their situations, Panginoon. Yung mga matagal sa PGNP, lalong-lalo na sa mga kapatid na nabulong dahil sa injustices, I pray to open doors of solutions sa kanila. Hallelujah. Kahit yung mga kapatid na may mga desisyon na ng korte, I pray for miracle way, Panginoon, para makalaya sila sa kanilang sa BGNP at makasama nila ang mga pamilya nila. At hindi lamang makasama nila ang mga pamilya nila, kundi gawin na nila yung nararapat at gawin na nila at makatulong na sila sa mga churches kung pag-uwi nila sa kanilang mga lugar, Panginoon. So Lord, thank you for your blessing upon all the BGNP personnel, yung mga director ng BGNP sa loob ng piitan. I pray for them to bless their lives, bless their families, O God, and lahat ng mga naiwan doon sa mga pamilya nila. I pray for them in the name of Jesus to guide and direct them. At ito po yung BGNP ministry. I pray for your blessing upon all the coordinators na co-coordinate sa BGNP ministry, Panginoon, para marami pa sana ang mga kaluluwang maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.